Kumusta ulit our dear subscribers? Welcome ulit dito sa ating channel. Sa video na ito, yung ipapakita naman namin sa inyo ay itong paggala natin dito sa Sikatuna Mirrors of the World. So kung napapansin nga ninyo ay bumuhos na yung malakas na ulan. So itong Sikatuna Mirrors of the World, ito yung pinakahuli na itinerary namin dun sa inavail namin na Tagbilaran package tour. So previously, na pinakita namin sa inyo ay yung pagbisita namin sa Chocolate Hills. So bago kami pumunta dito sa Sikatuna Mirrors of the World, binisita muna namin yung Chocolate Hills. And kung napansin nyo or napanood niyo yung video namin, doon pa lang sa Chocolate Hills ay nagbabadya ng umulan. Pero fortunately, hindi umulan nung nasa Chocolate Hills kami. Pero dito nga, nung pagdating na namin dito sa Sikatuna Mirrors of the World ay dito naman bumuhos yung malakas na ulan. Medyo malayo itong Sikatuna Mirrors of the World from Chocolate Hills. So ito talaga yung sinasadya na pinakahuli na ilagay doon sa itinerary. And pagdating mo dito, magbabayad ka muna ng 25 pesos per head na parang bayad doon sa LGU. Environmental fee dun sa LGU. And pagpasok mo, ito yung entrance. Bibili ka naman ng ticket papasok dito sa loob. Etong oras na ito, approximately around 4 PM na, 3 to 4 PM itong pagdating namin dito. So ito yung entrance, and dito sa right, dito ka bibili nung ticket. Fortunately, wala namang pila nung pumasok kami dito. Medyo malaki din yung lalakarin mo sa loob, malaki yung complex na ito. So kung tamad kang maglakad, nagpaparenta sila ng golf cart, pwede kang magrenta nun. And yan yung rate nila, merong 500 pesos for 1 hour and 300 pesos for 30 minutes. So yung ticket rate nila is pag regular, yan nga 150 pesos per head. And kapag sa gabi na, mas mahal na. Fortunately, walang pila dito nung dumating kami. So mabilis lang naman bumili ng ticket. So ito yung gate nila papasok. Ayan, nagpaparenta rin sila ng umbrella, 15 pesos per umbrella. Pero in our case, buti meron kaming sariling payong na dala. Kaya hindi na kailangan magrenta pa ng umbrella. So itong Sikatuna Mirrors of the World, recently lang to nagawa and nagte-trending din ito sa mga TikTok and other social media pages. Kasi yung makikita mo dito, replica ng mga popular na tourist destination around the world. So ayan, papasok na tayo. Nakabili na kami ng ticket and papasok na tayo. So ito yung makikita mo pagpasok mo ng gate. Ayan, so yung ma-identify mo naman kaagad kung ano yung mga popular landmarks na ginaya nila. So for example, ito, obviously Eiffel Tower. And yung isa is yung Leaning Tower of Pisa. And doon sa likod ng Leaning Tower of Pisa, yun yung Statue of Liberty.
Okay naman yung pagkagawa dito sa complex. Very maganda siyang pagpicturan, Instagrammable place siya. So kung trip ninyong kumuha ng mga photos for your Instagram pages or para lang i-post sa social media, okay naman. Pero ito nga, unfortunately, nung pagbisita namin dito ay malakas yung ulan. And since malakas yung ulan sa aming grupo, ako na lang yung ginanahan na umikot-ikot dito para mabidyohan itong place na ito. Ayan. Yan, kung mapapansin nyo naman dun sa taas, ayan yung replica naman ng Jesus the Redeemer and nung Hollywood sign. Yan, so meron ding mga area for printing ng mga photo souvenirs. Worth it naman yung 150 pesos mo dito. Kasi madami ka namang makikitang mga madaming display ng mga popular tourist spots. Madaming pwedeng pagpicturan. So ito, malapit na tayo sa Statue of Liberty. Yan, may mga parang nasa Europe ka na rin kasi may mga windmill. And of course, yung symbol ng Singapore, yung Merlion. And Golden Gate Bridge ng San Francisco, USA. And ito yung Leaning Tower of Pisa. Madami pa siyang mga ibang lugar na ginagaya. May mga ibang portion pa dito na under construction. Makikita nyo mamaya yan, yung sa bridge na yan, meron pang part na magcro-cross doon sa kabila. So, ikutin lang muna natin. Kung mapapansin nyo, meron namang mga marker and signages na ina-explain kung anong tourist spot yung ginagaya. And ito, meron silang koi pond. Madami namang koi fishes. So tulad nito, nakalagay naman kung ano yung ginagayan niya. So yan, mannequin piece ng Belgium. Ito naman yung view from this area. Ito parang nasa Belgium. Ayan, so ito naman, ayan yung Japanese koi pond. So nakalagay naman kung gusto niyo malaman kung ano yung explanation ng bawat statue or display na ginaya nila is nakalagay lang din na doon sa mga signages. Ayan, ito if I'm not mistaken, si Genghis Khan yung ginagaya nito. Si Genghis Khan nga, yung ruler from Mongolia.
So yan yung tagline nila, see the world in one place. So kung ina-budget kayo, pwede na dito, picture lang. Ito, ginagaya naman yung Rome Coliseum. Hindi lang pulido yung pagkagawa nitong mga Roman soldiers kasi maliliit. Maliliit itong mga Roman soldiers na ito. Yan yung itsura ng mga Roman soldiers nila. Ito para namang hindi Roman, parang inchik. And so, check out naman natin itong taas ng Hollywood and yung sa Christ the Redeemer. Obviously, itong Hollywood, kinagaya niya syempre yung sign ng Hollywood. And Christ the Redeemer is nasa Brazil naman yung original niya. In a way, medyo blessing na rin itong pag-ulan nito. Kasi walang masyadong tao, which means solo mo yung lugar na ito. Pero yun nga lang, medyo hassle yung pag-ikot-ikot mo kasi nababasa ka. So ito, ina-explain yung Golden Gate Bridge. And of course, if pumunta rin kayo dito and maulan din, be careful lang kasi medyo madulas itong ano nila. Baka madulas ka dito sa hagdanan. So ito na yung stairs paakyat dun sa Golden Gate Bridge and dun sa Christ the Redeemer. And ito, may alaga din silang parrot. Ayan, so may alaga silang mga parrot. So unahin nating puntahan itong Christ the Redeemer. Maganda yung view dito kasi ito yung pinakamataas na point of view mo from this side ng complex na ito. So kung wala kang budget pumunta ng Brazil, ito yung low cost budget ng pagbisita sa Christ the Redeemer. And from this vantage point, makikita mo rin yung buong complex dito sa sikat na Mirrors of the World. So ito yung explanation niya ng Christ the Redeemer. And yan, yung nakikita ninyong building dyan sa taas din ng hill, andyan yung cafe or restaurant. Kung pagod na kayong umikot, pwede kayong pumunta dyan and kumain or magmerienda. Actually dyan nagpunta yung mga kasamahan ko kasi hindi na sila ginanahan lumibot dahil umuulan nga. So yan, so yung Eiffel Tower, dyan tayo galing kanina. So from here, makikita mo naman din yung mga view. Yan, yun yung inikot natin kanina.
Maganda naman yung pagkagawa dito sa complex na ito. Mukha namang hindi tinipid. So ayan, kung nakikita niyo yung Golden Gate Bridge, parang kino-construct pa yung daanan dun sa kabilang side. Dito may another view deck naman dito. Ayan na nga yung misis ko. Maghanap yata sila ng makakainan. So again, ito yung last part ng itinerary namin for today. Kasi yung in-avail namin na Bohol Tour Package, madami namang destinations na included. Kasama na dun yung Blood Compact Site, Baclayon Church, and then Bohol River Cruise, and then Sevilla Twin Bamboo Bridges, yung Lemur Farm, Lemur and Python Farm, yung Tarsier Conservation Area, Man-Made Forest, Chocolate Hills, and ito na nga, si Katuna Mirrors of the World. So sulit naman yung binayaran namin na tour package namin. 3,000 pesos yung binayaran namin, inclusive of nung driver and yung Toyota Innova. Ayan, so ito yung taas nung bridge mismo, yung replica ng Golden Gate Bridge. Ito naman yung view from this bridge. Ayan yung Leaning Tower of Pisa, Merlion, and yung mga koi fishes. And napapansin nyo naman, well-maintained naman yung lugar. Ayan, kahit umuulan, marami pa rin sa mga maintenance personnel ay nagtatrabaho pa rin. I'm not sure kung gaano kalawak itong buong complex na ito. I'm guessing siguro mga 20 hectares siguro. So sarado pa ito, pero mukhang may kino-construct na daanan. So baka eventually pag bumisita kayo dito, tapos na itong dulo nitong kabilang dulo nitong Golden Gate Bridge. Ayan ulit si Christ the Redeemer. Ayan, medyo tumila na rin yung ulan. So kahit pa paano, hindi na tayo nababasa at this point. So check out naman natin yung kabilang side ng complex na ito. Doon sa may cafe, doon sa taas. Again, kung maulan din, if ever nabibisita kayo dito and maulan, ingat lang kayo sa pagbaba and pag-akyat sa mga stairs kasi may mga part na madulas yung tiles. Dito sa portion na ito, hindi naman madulas kasi rough concrete naman yung nalagay nila dito.
And finally, tumigil na rin yung ulan. Ayan, so punta naman natin yung kabilang side, yung mayroong parang Big Ben Tower. Since nawala na yung ulan, dumami na rin yung mga lumabas na nagtitake ng photos. If mahilig kayo mag-take ng photos or kung may mga kasama kayo na mahilig mag-photos, more or less allot time, mga minimum 1 hour siguro yung ialat ninyong oras dito. If ever na bibisita kayo. Kaya naman usually ito na yung hinuhuli para you can take as many photos as you want. Ayan. So ayan, may statue nung babaeng hubad. Hindi ko alam kung anong statue yung ginagaya nila dyan. Ayan, may mga, ayan, sina ate, mga maintenance crew naman sila. And ito naman yung point of view from this location. So sa isang frame, ang dami mo ng popular landmark ang may sasama sa isang photo. May Merlion ka na, may Christ the Redeemer ka pa. May Golden Gate Bridge ka pa. So ito may stairs dito, paakyat naman dun sa parang restaurant. And guided siya ng mga Roman soldiers na maliliit. Mga mini Roman soldiers. Sana nilakihan nila yung true to size sana. I'm not sure lang kung ganito talaga kaliit yung mga Roman soldiers noon. Ito parang kulang sa detalye yung mukha. Ito mukha namang Chinese, parang hindi naman Roman. Although may legend naman na may legion yata ng mga Roman soldiers na napadpad sa China. So who knows, baka meron nga talagang Roman soldiers na mukhang Chinese. Ayan, so itong part naman na ito, yung supposed to be ginagaya nila, yung Taj Mahal. So yung Taj Mahal, ginawa na lang nilang parang wall. Parang wall art. Ito naman is for Church of the Savior on Spilled Blood. So sa Russia, Orthodox Church. Parang column niya, parang mga Greek inspired yung column nung or yung mga poste. And may mga statues din na nakapaligid. Ito naman yung view mo from this vantage point. Ayan, so dumadami na yung mga taong bumibisita kasi nawala na yung ulan. And ito naman, ito yung mga statue ng mga Greek gods. Ayan.
Ayan, yan yung mga Greek gods. Mga Greek mythology characters. Ayan, so ito naman parang yung ginagayang is yung Acropolis dun sa Greece. Ayan, so ito na yung paakyat dito sa may cafe or restaurant nila. May mga refreshments naman silang sineserve, mga food na sineserve dyan. So kung gutom kayo sa pamamasyal, pwede rin kayong umorder ng mga food and drinks dyan. And ito, may display sila ng parang old car. Pinaparentahan din yata nila to. Ito yata yung pinaparentahan nila na nagtutour. Kung gusto mong gamitin, umikot. Ayan, yung parang may Big Ben na orasan. So maganda din yung vantage point mo from here. Maganda din yung nakikita mong view. Ayan, so kita mo din yung si Christ the Redeemer. And kitang-kita mo din yung other displays or statues na ginagaya nila. Obviously, hindi gumagana yung orasan dito sa Big Ben nila. Kasi at this point, nasa alas 4 na tayo, pero yung nakalagay dun sa orasan is 12:15. So madami ding mga kumakain dito. And may mga binebenta ding mga souvenirs kung trip nyo din. I would also guess na pwede ka ring mag-host ng event dito. Ayan, so halos naikot na natin yung lahat nung area or section nung complex na ito. So balik na tayo dun sa exit. Pero dadaan muna tayo dito, yung hindi na natin nadaanan kanina. Ang ginagaya naman nito is yung mga temples sa Bali. Ayan, ganito yung mga entrance or gate ng mga ano sa Bali. Yan yung itsura.
well maintained naman and well groomed naman yung mga halaman dito. And malinis kasi kitang-kita nyo naman kahit umulan is nagtatrabaho pa rin yung mga maintenance crew. So dito na tayo sa baba. Yan ulit yung pinanggalingan natin, yan si Big Ben as viewed from here. And yan yung parang gate sa Bali. And meron namang malaking puso dito, pwede nyong pagpicturan. And sa part naman na ito, yung theme naman nito is Japanese. So meron kang mga toray. And dito sa area na to ng Japanese is mga bonsai naman. May mga bonsai naman silang inaalagaan. Ayan. So ito na yung view din ng Eiffel Tower, and yun nga sa likod is si Christ the Redeemer. And check out lang natin yung kung ano yung andito sa pagpasok mo dito sa Toray Gate. So ayan yung mapapansin niyo, yung mga bonsai na yan. Mga bonsai, nakalagay sila dito sa Japanese theme na area. And andito yung comfort room. So may comfort room naman sila, so if ever you need naman to relieve yourself, may sufficient naman silang comfort room. And there you go. So naikot na natin itong complex na ito. Highly recommended naman ito na i-include ninyo sa destination ninyo if you plan to visit dito sa Bohol. Entrance fee is 150 pesos, pero sulit naman. Instagrammable place naman yung mga display nila. And okay din naman na mag-chill. Although hindi namin na-try yung pagkain doon sa cafe. So hindi ko wala akong masasabi doon. But dito sa place mismo, well, recommended naman siya. So there you go. Thank you for watching this video, and kung di po kayo nakasubscribe, subscribe lang kayo.